COVID na ito, mga kasama. Malinaw ho yan sa Ephesians chapter 5 na po. Nasabayan yung ng awit, don't you know? Sa Old Testament, nung naguguluhan ng utak ni King Saul, inawitan ni King David. Mga kasama. So, ang ating series of lessons ngayong mga araw na ito ay pupunta tayo sa Genesis chapter 28 and number 16. Ayan. So, I pray na tayo lahat mga kapatid ay talagang mabless sa mga series of lesson. Bigyan kayo ng mga series of lesson para kayo ay talagang makamove on. Ayan. Pwede tayo makamove on mga kapatid? Oo. Kaya nga, 28:16. Basahin natin lahat to mga kapatid. Yun. Salamat po sa mga nandyan na. Okay, nandyan na yung mga kapatiran natin. Ayan, Legacy, Manuel family, Haradura, Taganamban, Lasam, Largado Kapili family, ganoon din po Pastor Andatu, David, Taguba family, ganoon din ang De La Cruz family at nauna kayong lahat, Alaforga family at Del Pilar family. Galing naman yan. Okay. Ang ating lesson ngayon mga kasama at series natin to para ma-encourage naman tayo. Okay. Ready? Read. Yan na kayo. Begin. And Jacob, pakinggan niya, and Jacob awake out of his sleep and he said, dito natin kukunin mga kapatid yung sabi niya, surely the Lord is in this place. Pero sabi niya, and I knew it not. So, please say with me yung sabi niya doon sa, say, surely the Lord is in this place. Ano po? Surely the Lord is in this place. 7 words lang naman eh. Surely the Lord is in this place. So ang gagawin niyo mga kasama ay i-memorize niyo yan at sabihin niyo, surely the Lord is in this house. Bahay niyo. Okay? Or sa office niyo. Pagpasok niyo pa lang sa office niyo ay sabihin niyo, surely the Lord is in this office. Pag-pray na kayo. Sabihin niyo, Lord, I recognize your presence in this office. Ganon yan mga kasama. Di ba mga kapatid? Salamat po na maaga kayo ngayon, ha? Ngayon, don't forget that, ha? Surely, the Lord is in this house. Ay, sabihin nyo yan para aalis yung mga demons sa bahay nyo. Mansan kasi mga demons of nervousness, demons of panic, demons of worry, demons of anxiety, demons of hatred, enviousness, jealousy. Aalis mga yan pag sinabi nyo, surely the Lord is in this house. Ganun yan. In my house, in my office, in my room. Ganun yun. Kaya. Or in this hospital. Yan. Kayo na sa hospital. Ay sabi nyo, Lord, salamat at you are in this hospital. Guiding the doctors, guiding the nurses, guiding. Ganun ho yan magkasama. Kahit saan kayo, halimbawa, pagpasok nyo sa sasakyan nyo, surely the Lord is in this car or in this vehicle. Ganun yan, magkasama. Pero naman, hindi kayo matalo ng mga negative thoughts. Okay? So, ang ating series of lesson ngayon ay, sabi niya, surely God is in this place. Okay? Ngayon, idiin natin ng husto yan sapagkat sa Bible ay merong mga words na sabi ng Bible, God is with us. Okay, yun muna ang talakayin natin. Okay? Okay ba kayo? Ngayon, mag-pray na ako At ang prayer natin mga kasama ganito. Alam nyo, dito sa amin, 100 meters lang dito. Ni-announce na meron. 300 meters, meron. Pinakamarami dito San Gabriel ngayon. Kaya lahat ng taga San Gabriel, wag na wag yung lalabas please lang. And then kung maaari, iwasan nyo muna yung mag-order ng pagkain kasi walang history yung natamaan dito. Bakit nagkaroon? Ang kanilang suspetsa ngayon, siyempre nag-order ng online. Sigurado daw dun sa kanyang tinanggap na in-order. Mabuti na lang, hindi na kami nag-order muna ng online. Buti na lang, bigay si Manong Cruz ng bigas. O yun. O kayo dyan, Pastor Frank, sa Piat, hindi kayo makapunta rito, please lang. Dahil bawal.
Okay, bawal kami lalabas, bawal kami magpapasok. Okay? Okay, okay dyan. Pastor, magandang gawi, sabi ni Pastor Frank. Okay. So, mga kapatid, huwag niyo kalimutan, isulat niyo kasi lahat ng kwarto sa bahay niyo, pati doon sa CR niyo, lagyan niyo, surely God is in this house. Ilagay niyo, kopyahin niyo yan, nandoon sa Bible yan eh. Para hindi tayo makinig sa mga negative. Alam niyo, nag-open ako ng radio ngayon, matindi ang, mo, 9,000 plus. Mag-pray ako, pagkatapos meron ko yung palabasa para mag-pray kayo. At kung meron man, may karamdaman dyan, meron kong babasahin na prayer mamaya para sa healing. Kasi maganda na rin yung meron kong basahin para sabihin nyo na hindi lang naman ako nagpe-pray para sa healing eh. May mga tao nagpe-pray para sa healing. Dapat mag-pray kayo. May kilala kayo dyan na dapat, gagaling pag-pray nyo. Kaya nga. Mini Faith, pagkatapos nito, mag-pray kami. Tapos ako mag-pray mag-isa. And then, si Faith mag-pray siya. Madaling araw, mag-pray na naman sa inyo, ha? Tignan mo yan. Anong nandiyan si Sarah Garcia? Okay, mag-pray tayo. Maraming salamat po sa mga kapatiran na nabanggit ko na. At maawa po kayo sa mga kapatirang ito na takpan mo sila, Panginoon Jesus, sa mga kapangilang kamay. Kung ano man nararamdaman nila ngayon, ay tumingin sila sa inyo para magkaroon silang lakas. At hinihiling ko po na you will rebuke this ailment, Lord. Maaring colds, maaring sore throat, or anything that's bothering them. I pray, O Lord, that you rebuke it because you are greater than all the diseases in this world. For thou art Lord of lords, and every knee shall bow in the name of Jesus. Even the devil and his demons will bow before the name of Jesus. Now, God, I bless these who are watching, those who are still watching, and who will be watching. And pray for our government, guide them, especially our president, in this time of crisis. Not only the COVID crisis, but the West China Sea, West Philippine Sea crisis, and even, Lord, the corruption and the finances, Lord. I pray for our local government here to give up Jeff Soriano and the local government officials, Lord, our governor, our barangay officials, Lord, help them in this time of lockdown again. Lord, please extend thy healing touch to those who are suffering from this ailment. And I rebuke this COVID-19 variant, UK variant, Brazil variant, also, Lord, for the African variant, Lord, and the swine flu that is affecting our hog raisers. Help them, Lord. And those who are really struggling, help them, O God. Thank you for hearing prayers. Thank you for this phrase that says, surely God is in this place. And right now, Lord, may they feel your presence in their homes. They may understand that you love them, you care for them, and you wish them to recover, even those who are in the hospitals. In Jesus' name, amen. Okay, maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga Demata family, the Kaalim family, gano'n yan, may Pante, Miliante family. Okay, maraming salamat. At patuloy ko ipagpe-pray mga kapatid. Kaya nga sabi ko na ang haba ng mga prayer ko sa morning kasi magmula letter A yan eh. Kasi mamaya letter A naman. Tapos kung minsan magmula Z, Singapan, Sinampan, Rombao, Rojas. Tapos letter A, Muluan, Abuso. Okay, so maraming salamat po. Alright, nandiyan na kayo. Pakita ko muna ito sa inyo, para mag-pray tayo. Akala nyo Pilipinas lang maraming COVID, matindi itong papakita ko sa inyo. Tingnan nyo, Alright, tingnan natin yan, mga kapatid. Tingnan nyo ito, Tindi ito. Akala nyo dito lang sa Pilipinas marami, matindi dyan sa India. Ayun. We've got a news alert coming in from India where the coronavirus crisis has worsened. The country has reported the highest number of daily cases till now since the pandemic started. The fresh numbers have crossed the 100,000 mark in just the last 24 hours. The previous high in daily infections stood at 97,894, but that was on the 16th of September last year. The death toll stands at 478 and a spike in positivity rate has also been reported. In view of the spike in cases, Prime Minister Narendra Modi has directed the central teams consisting of public health specialists be sent to the states of Maharashtra, Punjab and Chhattisgarh.
Now, these states are among the 10 high burden states and UTs that are contributing to about 91.4% of the total cases in India, and about 90.9% of all the total deaths in India are coming from these specific states. The officials are attributing the sharp rise in cases to the severe decline in compliance of COVID-appropriate behavior. Okay, salamat. Tingnan niyo na, 100,000 a day. Ngayon, abot na nila. Tayo naman, 9,000 lang. Ano? Pero magkasama, mag-pray tayo kasi ang pinaka-sentro ng pandemic ngayon sa Cagayan, dito sa atin, sa Tugigaraw. Kaya tama lang ni-extend ni Mayor yung lockdown hanggang next week. Meron pa kayong makain? Narinig ko na ang DSW daw namimigay ng pagkain. And sabi nga, dapat daw lapitan ninyo yung mga barangay official. Okay? O kayo dyan nanonood sa akin, kung wala kayong bigas, okay, maraming salamat po sa mga Desagun family, mantakin mo yan. Okay, kung wala kayong bigas, punta kay Pastor Mitante. Maraming bigas yan. Okay, punta kay Pastor Bukel. Kaya lang, mahirap nga naman puntado kasi sabi ni Pastor Bukel, lockdown din daw sa kanila, mga kapatid. So, magpray tayo na makasurvive pa tayo in these last remaining days, ha? Makasurvive kayo niyan. Kaya naman ninyo yan. Sabi nga lang, Pilipino daw, flexible, adjustable, at tanggalable. Okay? Wala naman siguro English na tanggalable, di ba? Pastor Reggie, salamat at may blessing ka. Okay, punta tayo rito. Sabi niya rito, surely the Lord is in this place and I knew it not. Don't you know, may mga example sa Bible na nandun ang Diyos pero hindi nila namamalayan. Punta muna tayo dyan bago tayo punta dun sa God is with us. Yan. Yun ang tatalakayin natin ngayong gabi. God is with us in trials, in troubles, in pandemic na ganito. Sama. Don't you know that meron experience sa Bible niya na nagkaroon na rin ng pandemic nung araw? No. Egypt, ang daming namatay doon. Hindi lang tao, pati hayop. Pero God is there all the time. I-download nyo kasi yung mga awit na God is there all the time. And then, pagising sa umaga, you go to the book of Psalms. And read it. You see, ngayon, may example dito na may tao na nagpunta sa isang lugar, hindi niya alam nandun ang Diyos. Pakinggan natin Exodus 3, 2-5. Tingnan niyo ito. Basahin natin para malaman niyo na nandiyan din ang Diyos kasama niyo. Dahil God with us nga road. Mawatan niyo. Sabi nga Daniel Gaba, Pastor Daniel Gaba, ha? Okay. Good. Ano sabi niya? 3 hanggang 2-5 pala. 2-5. Ang sabi niya rito, and the angel of the Lord appeared unto Moses in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Look at verse 5. And he said, God said, draw not nigh or hither. Huwag kang lalapit dito. Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Ito mga kapatid, kung saan kang nakatayo ngayon, kung saan ka nakaupo ngayon, the place na kinatatayo mo, holy ground. Don't you know that? Dahil, sabi ng Bible, you are indwelt by the Holy Spirit of God. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, because you are indwelt by the Holy Spirit of God, present your bodies a living sacrifice, holy na rin. Kaya nga sabi ni Peter sa atin, di ba? Be ye holy, for I am holy. Ni-record ni Peter yun. Dahil ang Diyos ay banal. Wherever we go, let us realize that we are on holy ground. Holy place. Kaya nga, yung text natin, surely God is in this place
And sabi, I knew it. Kuminsan kasi dakdak tayo ng dakdak. Akala natin hindi nakikinig ang Diyos. Remember yung quotation na, God is the invisible guest in every home and a silent listener in every conversation. Oh, see? So, maraming salamat po kay Charisma May Cuevas sa video. Ayun. Okay. Oh, ngumiti siya. Salamat sa mga bukel. Maraming salamat po. Okay, thank you. Salamat naman. Nasa tabing dagat si Ma'am Charisma. Okay, nasa tabing dagat kaya nakapunta ka Santa Ana, hindi ka man swab sister, ha? Okay. Okay, good. Salamat, nakaligtas kayo sa swab doon. Okay, mga kapatid, ganito yan. The place where you are right now is a holy ground. Kaya, don't forget, yung sinabi ko sa inyo, ilagay nyo dyan, isulat nyo, idikit nyo sa kwarto nyo, sabi nyo doon, kaya sa bahay nyo, surely, God is in this house or in this place. Genesis 28:16. Alam mo yung 16 na yan, ang gaganda, di ba? May John 3:16, may First John 3:16. Ang gaganda, ano ho. So, mga kapatid, salamat tayo na God is with us. God is with us. And He understands your troubles. Because sabi niya, He came in human form and that's why hindi siya surprise sa nararamdaman niyo. Okay. Punta tayo sa another holy place. Joshua 5:13-14. Hindi rin niya alam. Minsan hindi niyo alam na sa oras na ito, God is with you and nagugulat lang kayo na naka-record na pala sa langit ginagawa niyo. Okay? Ayan, si Mylene. Salamat po. Ano sabi niya? Okay. So, Joshua 5:13-14. Chapter 5:13-14. Sabi niya rito na nandun si Joshua. Kaya lang, kala niya, pangkaraniwang tao yung kausap niya. Tingnan niyo mga kapatid. Remember, when you are talking, as I said, to someone is listening silently. And that's the Lord Jesus Christ. Basahin na natin to. Came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? Mapansin, art thou for us? O pakinggan na natin 14. And he said, Nay, but as captain of the host, the Lord, and now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, What said my Lord to his servant? Look at 15. Holy ground din to, mga kapatid. So I said, wherever you go, it's holy ground because you are indwelt by the Holy Spirit of God. Huwag niyo kalimutan yan. Look at verse 15. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Kaya nga, wherever we go, we will behave all the time. Yun ang bilin ni Apostle Paul sa atin, di ba mga kapatid? All the time. Nag-usap kayo ng mister mo, misis mo, mag-behave ka. Ayun ang susi. Bakit hindi ako palaway sa misis ko nung araw? Bakit? Alam ko meron nakikinig maliban sa misis ko at ako Pakinggan niyo itong sabi ni Paula, 1 Thessalonians 2:11, we need to behave all the time because we are always standing before a holy God. Alam naman ninyo yan. Ang sabi niya. 1 Thessalonians 2:11. Sabi niya sa verse number 11, and you know how we exhorted the comforted charge as a father that his children. You know why? Ganito ako. I exhort you as a father. Because, sabi ng Thessalonians nga, we need to behave all the time as an advisor sa inyo. Because dito sa verse number, ayan, tingnan natin yung sabi niya, 2:10. You are witnesses, sabi ni Apostle Paul, na wherever we go, I want to exhort you or admonish you na Ano sabi niya? You are witnesses and God also. How, holily and justly and
unblameably we behave ourselves among you that believe. You see? Because, sabi niya, you are witnesses, pero God is watching. Pansin niyo yan? And we need to behave. Kahit hindi nakikita ang Diyos. We need to behave. Bakit? He is watching us all the time. And He is recording everything that we say all the time. Not only we say, but even our motives, He is also recording. And everything that we do. Kaya nga, pagdating natin sa harapan niya one day, ay kala natin rewardable ang ating ginawa dito, hindi pala kasi motive natin, iba. Oo. Kaya mga kapatid, salamat nandyan, Sister Peli. Maraming salamat po, Sister Peli, ha? Yan. Kaya kayo na mga pastor, ha? Punta kayo rito. Kayo lang bawal. Eh. Bigyan kayong bigas. Dahil, ayun, may padala Sister Peli sa inyo, ha? Bigas lang. Okay? Kung hindi ka makarating, kainin namin lahat ng bigas. Okay, kaya nga, kaya maraming salamat po sa suporta niyo, ha? Sa totoo, ang daming pagkain dito. Sabi ko nga sa inyo eh, maraming nagdadala dito eh. Meron pang nagdala ng binungoy yata, hindi. Ano pangalan nito? No? Binalay. Baka meron pa kayo dyan. Pero tapos na Holy Week pala. Okay. Tapos na Holy Week. Now, meron pang pangatlo dito. So, kita natin si Moses. Hindi niya alam nandun ang Diyos. Pagkatapos, si Jacob hindi niya alam nandyan ang Diyos, ha? Kaya kung minsan nagkakasala tayo kasi kala natin wala ng Diyos kasi deism yung tinatawag na religion na ganyan. Deism means they believe in God pero far, far away. Christian is a Christian believer. God is with me all the time. Kaya nga, yung phrase na kunin natin ngayon sa pag-aaral ay God is with us. God with us. Okay? Tatayo sa Judges 13, 2 and 3. Judges. Ito yung mga sample na nandyan ang Diyos, hindi lang nila kinikilala. Minsan kasi, katulad tayo mga Israelites na, kaharap nilang Panginoon, pero sabi ng Bible, hindi nila kinilala. And there was a certain Sora of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare not. And the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, Behold, now thou art barren and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Sabi niya rito. Ngayon, pagdating sa chapter 13, verse 8 and 9, mapansin ninyo na hindi pala kapangkaraniwan ito. Tingnan niyo. Tingnan niyo 8 and 9. And Manoah entreated the Lord and said, Oh my Lord, let the man of God which thou didst send come again unto us. It as what shall do unto the child that shall be born. And God hearkened to the voice of Manoah, and the angel of the Lord come again to woman as he sat at the field. But Manoah, her husband, was not with her. Verse 13, look at verse 13. Gusto ko lang sundan ninyo ito kasi kung minsan, hindi natin alam, nandyan ang Diyos. And the angel of the Lord said unto Manoah, of all that I said unto the woman, let her beware. Punta tayo 19:20. Kung makita niyo ang istoryang ito. And Manoah took a kid and meat offering and offered it upon a rock unto the Lord. And the angel did wondrously. And Manoah's wife looked on. And it came to pass when the flame went up toward heaven of the altar, that the angel of the Lord ascended in the flame of the altar, and Manoah and his wife looked on it and fell on their faces to the ground. You know why they fell on their faces to the ground? It's because sabi niya rito 21:22. Tingnan niyo ito nangyari, ha? Di nila alam. Kasi tumanggap ng offering. Ang tumatanggap lang ng burnt offering ay Diyos. Alalahanin natin yan. And Manoah said unto his wife, we shall surely die. Bakit? Because we have seen God. Yan ay sa theology na theophany. Nagpapakita ang Diyos in a form of an angel. Yan ay theophany. Iba yung incarnation. Incarnation is God coming to us in human flesh. Okay? But anong sabi niyo rin? But Manoah said, but his wife said unto him, if the Lord were pleased to kill us, he would not have received burnt offering and a meat offering at our hands. Neither would he have shewed us all these things, nor would at this time have told us such things as this. Hindi na sana tatanggap. Ang kanilang kaharap ay Diyos mismo kasi,
burnt offering and meat offering. Kung putak sa Leviticus, ang Diyos lang mabigyan ng burnt and meat offering. Ay, minsan, kala natin walang Diyos. Nandiyan ang Diyos. With His name, Emmanuel. Pakinggan na natin yung nakalagay dito sa Matthew 1:23, mga kapatid. Na si Jesus, si God, manifest in the flesh because of His name, Emmanuel. Oh, yung kalimutan niyan. Minsan kasi hanggang muso lang natin magsabi, God with us. Hindi ho ang kasama. Kinakailangan talaga. In these times, you must realize that God is with you all the time. O yun, amen. Sabi ni Ma'am Rose Alpay mga da. Maraming salamat. And thank you. As I said again, thank you for your support sapagkat mag-blackout na tayo rito kung wala kayong support, mga kapatid. Thank you so much and I bless you. And I guarantee you, according to Malachi 3:10 and 11, lalo sa 11, God will rebuke the devourer, hindi lilipad yung mga COVID papunta sa tahanan nyo. Okay? Ngayon, ano sabi niya? Read, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. They shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Kita niya? God with us. Kaya nga, nagalit ang Diyos sa mga Israelites ng araw sa wilderness journey kasi God is with them, yet nagrereklamo sila, nag-aalala sila kung anong kainin nila, samantala sabi ng Diyos araw-araw uulan ng tinapay. Sabi nga nila, paano ulan ng tinapay? Wala naman bakery nakikita natin. Kung minsan kasi, mga kapatid, to believe, to see is to believe. Hindi ho. Remember, sa Bible, sa John chapter 11, believe is to see. Minsan kasi, see is to believe, to see is to believe. Bakit? Nakikita mo bang hangin? Bakit hinihihip mo? Di ba? Nakikita mo bang virus? O bakit ayaw mo lalabas? Sige nga. Dahil may virus, di ba? Bakit naglalagay ka ng mask? O lalagay ka ng mask? It's because talagang nakakatakot yan. Kinakailangan mag-mask ka, lalabas ka. O, niya. O, pero, alam mo, kung makita niyo ako nagwapo, kaya wala mo ng mask. Okay. Minom na tayo para maganda-ganda. Pastor Jake Lian. Palain kayo ng Diyos. Kamusta kayo dyan sa Tuwaw? Lockdown din ba sa Tuwaw? Oo daw. Sa Piat, lockdown din ba? Oo rin daw. Pastor Darwin, lockdown din yan. Ay, wala lockdown. Kami rito ay talagang masaya. Bakit? Lockdown din. Okay, tuloy natin ito. Tatay na ngayon sa God is with us. Ito ang kasama. Huwag niyong kalimutan yung with. Ay importante yan. With is a function word used to express an agreement. Nakita niyo? Diba? Kung sabi mo, be with me. Sabi mo kasama mo. Sabi niyo, I will be with you. Meron na kayong agreement to stay together. Ngayon. Next, ulitin ko yung preposition na with. It is a preposition, a function word used to express an agreement. Okay? Ganun ho yan, mga kapatid. Now, agreement yan. Ano pa? With is a word, function word, used as a function word to indicate a participant. Pagkakin mo yan. You are participating with God all the time. And God is participating with you all the time. Kaya mapansin nyo, meron Old Testament saints na Enoch, walk with God. Noah, walk with God. And sabi ng Bible sa Galatians, we need to walk with God all the time, you see. And let us, by the grace of God, understand na, meron tayong kaaway na talagang dinidiin, tulad ni Job na dinidiin niya talaga ang pagsubok sa atin. At huwag kayong mag-discourage. Huwag kayong inig kay Satanas kasi ito ang expertise ni Satanas. Pakinggan niya. Satan wanted to prove that pain and suffering would make us abandon God. Ganun. Nahirapan na, sana kaya ang Diyos. Tiis nga Pupunta kayo sa Book of Job. Ulitin ko Satan wanted to prove that pain and suffering, maaaring iba sa inyo. Maaaring wala kang sakit, pero you are painful in the inside. Puso mo nasasaktan. Puso mo nasasaktan. Maaaring naagawan ka ng boyfriend, girlfriend. Kaya nabalita ang boyfriend mo, meron na siyang kapitmate.
Balitaan mo na, iba na, okay? There is pain, ano po, and maaring suffering iba sa inyo, may karamdaman, ha? And chances are na sabi ni Satanas, iwanan mo lang kasi ang Diyos. Ay, wag niyong gawin yan. You know why? Dahil meron tayong character sa Old Testament, nagangalang Job. Umalis ba si Job? Hindi, sabi niya, God permit this to happen to me so that I will become a better person. Sabi niya, di ba? Oh, so saan ba yan? Job 23:10. I-take note niyo ito. And then, babasahin ko na yung prayer after this. May prayer dito. Nung sabi niya, oh, better person. Ito mga kasama sa 47 years ko na sa ministry. Akala niyo, wala akong pinagdaanan. Ay, alam na mga membro ko kung anong pinagdaanan. Mga kapatid, di basta-basta. Oo. Ay, di basta-basta. Ha? Masakit. Kuya Eddie, sabi nga. Pero, meron tayo Panginoon na naintindihan niya at talagang nararanasan din niya yung mga nararanasan natin. Okay? Ano sabi niya rito? But God knows the way that I take. Huwag niyong kalimutan yan. He knows, nandyan kasama niyo eh. Kaya nga si Jacob nung naglakbay, alam ng Diyos kung saan siya matutulog at saan siya dadaan. Ganun ho yan. Alam ng Diyos kung saan kayo dadaan. Kaya nga, worried na worried kayo. Paano yan bukas? Ay, ayaw mong bukas. I know who holds tomorrow and I know who holds my hand. Ganun niya. Kasi i-download yung awit na yan. Ha? I know who holds tomorrow and I know who holds my hand. Hindi ikaw humawak sa kanya. Siya ang humawak sa iyo. Kaya nga, He leadeth me beside the still waters. Sabi niya, di ba? O ngumiti naman kayo dyan, mga kapatid. Bakit? Mahal kayo ng Diyos. Okay. God is with us. Now, meron sinabi dito, I want you to listen. Sabi niya, does the evil of nervousness and fear walk with you? Do you worry about the future? What may happen to you in the days and years ahead? Then know and feel, dear friend, that in health and sickness, God is still with you. Ayun sabi niya, di ba? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Oo, mantagin mo yan. Hindi sabi niya, nandito yung kanyang counsel to help you move on. Move on, my brother. Move on, my sister. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, we are more than conquerors. Diba? Diba, Brock? Dr. Jake? Alright, tuloy ko ito. Feel Him at your side when you are all keyed up and nervous. Hear Him say, fear not. Trouble not. Tingnan nga natin itong fear not na ito sa Isaiah 41:10 para i-take note nyo ito mga kapatid because God is with you. Surely God is in my house. Sabi mo, God is in my room. Oh. I hope na isulat niyo, idikit niyo yan sa salamin para every time magsalamin ka. Oo nga pala, ganun. Minsan kasi akala natin malayo ang Diyos di Yan dyan mismo ang Diyos sa iyo. Ano sabi niya rito mga kapatid? Fear thou not, for I am with thee. Yun ang sinasabi ko, God is with us all the time. Be not dismayed. Minsan kasi sa ating pagtingin dismayed tayo. Tumingin sa circumstances nyo. Doon nagkaroon problema ang Israelites. Tumingin sila sa dagat, ang laking alon. Paano na ito? Yung mga disciples, nakita ng alon. Ako, sabi na, mamatay na tayo. Hindi ka mamatay. Please don't say, mamatay na tayo. Please don't say that anymore. Kaya tuloy nakakaroon ka ng tinatawag na nervous breakdown. Bakit? Mamatay na yata ako. Wag niyo sabihin niya. Sabi niyo, mabubuhay ako. Bakit? Nandiyan ang Panginoon kasama mo eh. Kaya palitan na ninyo yung phrases na gano'n na mabubuhay ako. Ganun niya, mabubuhay ako. Marami pa akong gagawin. Marami akong tutulungan. May mga anak ako. May mga apo. Ganun yun eh. May asawa ako. Ganun. Hindi ako naman. Wala ng asawa. Wala ng problema sa akin. Okay. Fear thou not, for I am with thee, for be not dismayed, for I am thy God. Ibig sabihin, no one
sin is not you or trample on you. Because God is your defender. Oh. Ano sabi niya? I will strengthen thee. Kayo dyan na may sakit. Bibigyan kayo ng lakas ng Diyos. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ganon ang Diyos. Ngayon, may prayer dito. Kung meron kayong sakit, pakinggan itong prayer na ito. Sabi niya, prayer for health and healing. Binabasa ko lang ito mga kapatid. Sapagkat nakalagay yan sa Deuteronomy 7:15. Pasahin muna natin 7:15 para maintindihan mga kapatiran na maaring meron kayong karamdaman ngayon. Kaya anak niyo may karamdaman. Yung ating kapatid sa Manila, pagpare mo naman kami kasi dalawang anak ko na swab positive. Oo, di ba? Mga Gilon family, maraming salamat po. At nandiyan ang aking kapag-pray na classmate ko, si Pastor Lopez. Salamat po. Okay? Punta tayo sa Deuteronomy 7:15 para mabasa nyo. Okay? I-click mo nga yung 7:15 ng Deuteronomy. Para makita niya ang Diyos din, naintindihan din niya. Hindi lang yung emotional healing, psychological healing, kundi pati physical healing. Ano sabi niya? And the Lord will take away from the all sickness. And will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, but will lay them upon all them that hate thee. Kaya, delikado din yung mga nag-hate sa atin. Salamat tayo na maraming nagpe-pray. Praise Pastor Lopez dun sa Pangasinan. Kaya, tingnan natin, Ayan. Ang sabi niya, the Lord will take away. Di, usapin mo ang Panginoon, Lord, take away this sickness. Okay, ito na yung prayer. Basahin lang sa inyo para series of lesson ito mga kapatid. Series of lesson based on Genesis 28:16 na God is in this house. God is in this place. God is with me all the time. He said, I'll never leave you nor forsake you. Ito na yung prayer. Dear Father in heaven, to whom all men lift up their faces, make me quiet in this time of prayer, that thy loving heart may bring to me all health and all healing. For I have been so worried about my health, dear Father. Sometimes it just seems that sickness and worry, weariness and pain drain the very strength from my bones. I know thou hast pity, loving Father, for thou didst watch even thine only son suffer and cry. So please help me, thy child, in my weakness and pain. Truly I thank thee for thy servants, the doctors and the nurses, the medicines, and all the frontliners. Father, and may they feel they are worthy disciples of the great physician. Please guide them so they can also do their part in bringing back health. Sila mag-prescribe medicine, di ba? Pero tulungan sa sarili mo, dapat marami kang inumin na mainit na tubig. Sabi nga isang doktor, dapat every time inom ka. Kang inom ng tubig, mainit. I want to be well, not alone for myself, dear Father, but for my dear ones who need me, and for thee, that I may once again go about my business. So please, Father of health, give me this thy blessing. And now, Father, as I close my prayer, truly I feel the warmth that is the strength of thy spirit working within my soul and body. Truly, I feel so much stronger, full of hope, and I do thank thee, my Father. I have faith in thee, and I do look forward to thy help, and even the thought of it gives me hope and peace. In Jesus' name, amen. Ganun yan magsama. So, ang ganda nung prayer na yan. Tinignan ko lang kasi sigurado sa pandemic na ito, diyan sa ospital maraming COVID ngayon. Overflowing. Aring nandiyan kayo sa isang kwarto sa ospital. Sabihin nyo, God is in this room, in this ward. Ganun yun. Para naman matalo ninyo yung mga COVID na yan. Remember, in the name of Jesus, every knee shall bow.
Jesus name, sabi nyo, text mo na mamaya. Jesus name, alis kayo, COVID. Kayo mga demonyo, alis kayo sa bahay na ito. Sabi nyo, lahat ng abobot yan na dapat alisin nyo, di ba? Alam na niyo kung sino ng mga abobot na yun, di ba? Pakinggan natin kung ano yung mga dapat nyo alisin nila. Kasi kumakapoy sila dyan. Ang sabi niya, 10:14 ng 1 Corinthians. May demonyo nagdala ng mga sickness na yun. Don't you know that? Oo. Kita niyo ito. Ano sabi niya? Wherefore, my beloved brethren, flee from idolatry. Chapter 10:14 niya, sundan natin sa 19 and 20 ito. Baba na. 19 and 20. What say I then? That the idol is anything, and that which is offered in sacrifice to idol is anything. 20, basahin natin sabay-sabay. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to idols. Pinagsasacrifice idols eh. And not to God. And I would not that they should have fellowship with devils. Kayo na nag-aatang dyan para mawala yung COVID. Naku, huwag na yung gagawin. Remember, hindi galing sa Diyos yan. Mga kapatid, lagay nyo dun sa harapan ng picture o icon na yan. Ako, sabi ng Diyos, hindi magandang ginagawa yung mga anak. Kaya, please lang. Ilagay nyo sa sako. In Jesus name, dala-dala COVID to. Tapos, wala ng lockdown. Tawagin niyo ako. Kukunin pa. Bakit? Tingnan niyo ang sabi na Apostle Paul, mga kapatid. Na, chapter 19 to ng Acts. Tingnan natin. First number, yan. Apostle Paul, matindi. 26. Acts 19:26. Si Apostle Paul sumulat nito. Kaya salamat po, Pastor Hernandez. Mag-pray tayo. Alam ko, lockdown na rin yan sa inyo eh. Ano pa? Moreover, you see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul had persuaded and turned away much people, tuloy, saying that they be no gods which are made with hands. Kaya mga kapatid, I pray na we need to be holy and solid. Worshiping God in spirit and truth. Kasi malaki ang Diyos natin. Remember, sabi niya, the heaven and the heavens cannot contain Him. Ngayon, before we close, ulitin ko lang itong inspirational sayings to master as you move on. In these times, right all the time. Okay. Inspirational sayings to master as we move on. Or sabihin nyo, as I move on. Kaka-move on ka niya. Kaya, sabihin ko sa inyo, don't go after the sunset, Wait for the sunrise. Sabi ng songwriter sa Psalm, sabi niya, weeping may enjoy through the night, but joy comes in the morning. Ganun yan eh. Kaya, ang ganda rin awit niya na i-download niyo yan, joy comes in the morning. Madali lang naman yan. Ang ganda ng awit na yan. Alam niyo sa ama pinagdaanan ko, naging blessing mga yan. Po, yung joy comes in the morning. So, number 1, inspirational saying to master. I-master niyo ito as you move on in these times. Po, in this trying time. Okay? Fact number 1, every trials or testing brings you closer to your graduation day. Okay. Ulitin ko every exam or testing or trial brings you closer to your graduation day. Di ba ganun yan? Di ba? Pag nag-exam ka, ibig sabihin, malapit ka mag-graduate. Pag nag-graduate ka naman, sabi ng Bible, you will mount up with wings as eagles. Bakit? Siyempre, wala ka ng alalahanin sapagkat ikaw ay nag-graduate ka na. Katulad ko, bakit hindi na ako takot sa trials? Siyempre, nakagraduate na ako sa mga trials. Dami-daming trials. Kasi sabi ng Bible, you will mount up with wings as eagles. Yung storm na sa baba na,
Hindi na yung sinusugod mo pa. Kaya nga, just keep moving on kasi ang eagle, pag nakakitang storm yan, patid. Ang sabi niya? Ayan. Sabi niya, na mag-keep on flying yan, O, pagkatapos, later on, malampasan yung storm. Kaya, paring iba sa inyo, nasa storm pa. Okay. Number 2, okay, every trial or test or exam makes you master the subject that you are studying. Okay? Ulitin ko. Every test, trials, or exam makes you master the subject that you are studying. So, you can move on. Okay? Relevant itong mga sayings nito. Next, every test, trials, or exam challenges you to step higher than where you stand. Ari nandito yung level mo. Pag nagkaroon ng test, di ba? Level up ka. Every test, trials, or exam challenges you to step higher than where you stand. Number 4, every test, trials, or exam challenges you to take the subject that is harder than what you are mastering. Ulitin ko. Every test, trials, or exam challenges you to take the subject that is harder than what you are mastering. Ano yun eh? Oh. So, tingnan niyo sila. Pacquiao, di ba? Don't you know? Si Pacquiao nag-aaral yan. Kaya marunong mag-English. Nagmamasteral pa yan. So, ganun yan. O, pati boxing nga, nagmamaster pa yan. Tinitignan niya yung mga galaw ng kalaban niya. Alam niyo galaw ni Satanas? Kung kailan ka mahina, doon siya dadakma. Ang galaw ni Satanas many times, kung hindi ka nagpapaalam sa magulang mo, ay kawawa ka. Misis, kung hindi ka magpapaalam sa mister mo, kawawa ka. Mga anak, kung hindi ka nagpapaalam sa mga magulang, kawawa ka. Kaya, always communicate to your parents. Coordinate to them what you are going to do and cooperate. Kung hindi ka payagan, tulad yan. Yung mga kapatiran kong pastor, gusto nilang outing. Sabi ko, wag muna kasi, alam niyo sa Canada, nabasa ba niyo yun? Mantakin mo, yung isang pamilya, dala lang yung 3-year-old na anak nila, nagpunta sila doon sa, kamag-anak nila sa countryside. Yung bata excited, alam yung nangyari. Meron daw nag-anyaya sa kanya ng isang bata rin. Hindi nila alam na ito yung mga demonic spirit na nagpapakita at ayun. Alam mo, pag tinatakbuhan nila. Ngayon, kung gusto ninyong patunayan to, meron clipping si Mr. Balen. Nang dahil, pakinggan niyo ako, nang dahil ni parade na nila yung mga mami sa Egypt. Nakita niyo yun? Ni parade nila yung mga mami sa Egypt. Alam yung mga demonyo, mga anito yan. Talagang lumalakas sila. Mantakin mo, 18 na Pharaoh na hari, binigyan nila ng pansin. Pati yung mga sign ng mga demonic icon dun, nilabas nila. Kaya nga, maraming lumalabas ng mga demons ngayon. Maraming nawawalang bata. May mga nawawalang tao. Ayun. So, please lang kayong lalabas-labas. Dahil yung COVID na yan, may mga demons din yan. Okay, next. Every test assures you of a greater position and much provision. Don't you know that? Diba? Ulitin ko. Every test. Diba? Pag nagmasteral ka, exam ka, pumasa ka. O ito. You need to master this mga kasama. Dahil sa buhay na ito, maraming testing. Maraming trials. Pero, as you study the book of Job, every test assures you, or every trials assures you of a greater position and much provision. Psalms 37:34. Tingnan natin. Psalms 37:34. Okay. Kaya kayo dyan na binubuli kayo, kaya wag na lang yun. Pansinin yung mga nang bubuli na yun. Mga tao nang lalamang siya. Yun lang. Nandiyan naman ang Diyos. Vengeance is mine. Remember, overcome evil with good. Wait on the Lord. Ayan ang maganda. Yun mga kapatid. Po, nakikita. You know what? Ayun.
ngayon to tell you na you can wait on the Lord. Hindi magmadali. Please lang. Hindi. Magmadali yumaman. Darating lang yan. Bakit? Yun ang sabi ng Diyos, di ba, Mr. Guerrero? Noon din yung mga agong na yan, di ba? Mayaman na yung mga agong na ito eh. Salamat wait on the Lord. Hindi kay Presidente wait or amelioration, hindi. Wait on the Lord. And just keep His way. Sabihin, do right, be holy, because God is with us. And sabi niya, He shall exalt you to inherit the land. Sabihin, may pagkain ka. Exalt means promotion. Pero sabi niya, when the wicked are cut off, thou shalt see. Sabihin, may mga tao dyan ang sama-sama ginagawa. Ito lang mag-alala. Look at verse 7, 37:7. Just wait on the Lord. Dahil mga kasama, may mga tao talagang wala silang ginawa kundi mangbuli sa'yo. Pag masama ka, i-chismis ka. Anong gagawin mo? Patulan mo sila? Wag. Si Lord Jesus Christ nga, hindi na pinatulan yung mga tao na naninira sa Kanya. Anong ginawa niya? Father, forgive them, di ba? But they don't know what they are doing. Ang gagawin niyo, you just trust in the Lord. Sabihin mo lahat, sumbong mo lahat ang ayong suffering mo, pain mo, o kaya ano dyan, trouble heart mo, frustration mo, to the Lord. Rest in the Lord and wait patiently for Him. At sabi niya, fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the men who bring it wicked devices to pass. Sabi niya, the word fret not ay huwag mo raw saktan ang sarili mo. Dahil may mga tao na talagang nagsasamantala. Huwag mo saktan. Huwag mo sabihin na, ganito, hindi. Let the Lord revenge. Because the Lord is a God of vengeance. Ganon. Kaya nga, buhay pa ako ngayon because I believe in the Lord that He will avenge me. And just wait sapagkat the Lord knows best. You see? Kasama. Please lang Please believe in the Lord. Dahil sabi ng Diyos nga sa atin, you just wait on Him. And when you wait on Him, mga kapatid, it takes a lot of weight to wait. Ulitin ko it takes a lot of weight. Timbang to wait. Talagang mabigat yan. Ay, naintindihan ko yan kasi maglalakad kami sa bundok. Parang bigat-bigat. Sige lang. One step at a time. And you know what will happen? Darating yung araw na lahat ng mga tao na umapi sa iyo, wala na. You see? Dahil ikaw naghintay sa Diyos, and dahil naghintay ka sa Diyos, talagang gagawin ng Diyos sa iyo ay ang sabi niya sa verse 11? Ang sabi niya sa verse 11? 7:11. Ang sabi niya, but the meek. Ayun, gagawin mo. Magpakumbaba ka lang. Pakumbaba ka, kapatid, Huwag kang papatol, huwag kang makipag-away. Hindi tayo warmonger dito. Ano tayo? Peacemaker tayo. Alam mo yung peacemaker? Maker of peace. Yan ang ibig sabihin ng peacemaker, Tagapamayapa. Look at verse 20. Tingnan nito. Saan ko si Psalms 37? Ang ganda niyan. Okay, kain natin But the wicked shall, ano mangyayari sa mga wicked? But the wicked shall perish. Alam mo, perish? Mawala din mga yan. Bakit? Di naman pagtatagalin ng Diyos mga yan. And the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. Alam nyo, pag bili ka dyan sa sentro ng lamb, iihaw mo yan, maya matumutulo na yung mga taba. Di ba? Pag nag-barbecue kayo, wala na yung taba. Ganyan mga wicked na tayo, mga simang tao. Wala din yan. They shall consume, into smoke shall they consume away. Balik tayo dun sa verse number 35. Verse 35. Kasi magpe-pray na ako. Ni-encourage kayo mga kapatid. Kasi God is with us nga road. God is with us. Ano sabi niya diyan? Testimony ng psalmist ito, I have seen the wicked. Yung mga masamang taong great power. Nandun sila sa taas. Spreading himself like a big green bay tree. Ang dami lang project. Talagang nakuha na nila lahat ang lupa, pati lupa nyo. Ano nangyari sa verse 36? Sige nga, nandyan ang Diyos. Yet he passed away. And lo, he was not. Yet I sought him. Yeah, I sought him. But I could not found him. Totoo yan mga kapatid. Alam mo, basahin yung book of Ecclesiastes. Solomon sabi niya, ang dami kong bahay, ang dami kong gold, ang dami kong talagang mga ginawa project. Pero don't you know,
Sige, punta kayo sa Middle East, hanapin yung mga bahay ni Solomon. Ang dami nun. Meron siyang 700 na bahay para sa kanyang mga asawa. Meron siyang 300 na mga apartments para sa kanyang mga kabit. Hanapin nyo ngayon, wala. Yung bahay sa Lebanon, ang ganda-ganda nun. Wala. Pati yung temple na ginawa niya, nawasak yun ng Babylonians. Kaya nga pinalitan ni Herod. And then yung temple sa Jerusalem ngayon, walang temple doon. Mga bato na lang naiwan. You see? Heaven and earth shall pass away, but my words shall not. Kaya kung kayo po ay nandyan na nalulungkot kayo, you are worried about the future of tomorrow. Why not talk to God? Talagang sabihin mo lahat sa Diyos. Takot ako, Panginoon. Please lang. And go to the book of Psalms nga. And Psalms 34. Lahat yan. Psalm 36, 37. Ang gaganda naman ito. And Psalms 91, nasabi ng Bible na yung COVID na yan, that COVID will not come near your house. Why? Surely the Lord is in this house. Ngayon, kung hindi pa kayo saved, hindi pa nyo tiyak na langit kayo punta, call on Jesus. Ang gawain niya ay tagapagligtas. As I said again and again, yung dentist, taga-alis ng ngipin. Si Jesus, Lamb of God that takes away the sin. All you have to do is to humble, di ba? Di ba kung punta ka sa dentist, mag-humble ka rin. Ang sasabihin ng dentist open your mouth, open. Sa Bible, you open your heart. Sabi ni Jesus, if any man hear my voice and open the door, I'll come in. He will come in. Dahil yun ang gawain niya to change your heart. No, a heart that is courageous na. A heart that says, surely God is in this room, is in this house. Because every place that you step on is holy ground. Bakit? Kasama mo ang Holy Spirit. Hindi lang yun. Holy Trinity pa. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nandiyan sa iyo. Ayon 2 Corinthians chapter 6, di ba, Pastor Lopez? Di ba? Malinaw yun. Sabi niya nga dyan, di ba, John 14:23, the Father and the Son, through His Holy Spirit will dwell in your body. So, mag-pray na po tayo. Heavenly Father, I bless this one. Watch this telecast. Please remove the doubts and fears in their soul. Fill them with the Holy Spirit. And may they understand that you are bigger, Lord Jesus, than all the viruses. And you are powerful than all the demons and even Satan. So keep them in good health, God. In Jesus' name, amen.